Po, bakit po kayo nagpapanggap na janitor? Tumutulong kay boss na makipag-blind date? Ano ba ang alam mo? Dadaan muna sa pagsusuri, tingnan kung gold digger ba siya. Pag pumasa sa pagsusuri, diretso kasal na. Unalis na muna kayo, baka mabuko ang pagkatao ko. Opo. Kumusta po? Ako po ang lola ni Chan Baiting. Ako ang pumalit sa kanya para sa blind date. Matanda na, janitor pa rin. Pangit ba ang apo mo? Mukha bang pulubi? Ang baboy ng pamilya nyo. Sayang ang pamasahe ko sa taxi. Bayaran nyo ang taxi ko. Walang masama sa trabaho. Masamang babae inaapi ang lola. Sana sinampal. Magaling, Bibi. Lola, tumayo na po kayo. Kapag may nang-api sa inyo, hanapin niyo lang kami ni Bibi. Napakaganda mo, at mabuti ang puso mo, at napalaki mo ng maayos ang anak mo. Ako. Habang tumatagal, lalo kitang nagugustuhan. Kung ikaw ang manugang ko, at siya ang apo ko. Ang saya-saya. Lola, wag po kayong magbiro. 5 na po ang anak ko. Nandito po kami ng asawa ko para magpakasal. Sino bang matinong tao, 5 ng taon ng anak, ngayon lang ikakasal? Anak. Ang babaeng pinagpala, hindi napapasok sa pamilyang walang biyaya. Siyempre, siya ang ama ng bata. Malapit nang mag-aral ang bata, kailangan ng irehistro. Bibi, halika na tayo. Lola, nakasuot ka na naman ng uniform ng janitor. Para tulungan ako maghanap ng mapapangasawa. Sinabi ko na, tanging ang may-ari ng kabilang kalahati ng jade pendant. Ang karapat dapat maging asawa ko, si Zan Baiting. Araw-araw may dala-dalang sira-sirang jade pendant, hinahanap ang nagligtas sa kanya. Dalhin ng 100 milyong piso bilang dowry. Sumama ka sa akin para agawin ang asawa. Siya Kea, tingnan mo ang sarili mo. Nagkaanak ng illegitimate child, gusto pa rin pakasalan ako. Impossible ito. Noong gabing iyon, 1 beses lang talaga. Nagbuntis ako. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Ang ibig kong sabihin, pagkatapos nating magsama, hindi mo ako pinapahawak sa'yo. Gusto mong gawin akong tagasalo ng responsibilidad, ano? Ikaw ang nag-utos sa akin na gawin. Ganito ang babaeng walang modo. Tiyak na may pagkakamali. Si Kea ay mabuting babae. Lin Qiang. Noong una, ikaw ang nagsabi, pagkapanganak ng bata, pakakasalan mo ako. Pagkatapos manganak, naisip mo na naman na si Bibi ay babae. Ayaw magpakasal. Ngayon, 5 taong gulang na si Bibi. Kung hindi pa irerehistro, hindi na makakapag-aral. Sabi mo naman, hindi mo anak ang bata. Kung talagang gusto mong pakasalan ng anak ko, magdagdag ka ng 30,000 piso. Baka sakaling maawa kami at tanggapin ka, kasama ang batang ito na pabigat, ang pamilyang ito. Mas pinahahalagahan ang lalaki kaysa babae. Malaki na ang bata, hindi pa rin kinikilala. Sa tingin ko, si Kea ay nakasama ang maling tao. Kung ayaw ninyong pakasalan, ang pamilyang Zon ang magpapakasal. Bibigyan ko pa si Kea ng 100 milyong piso bilang dowry. Siya Kea, ganito na ba kalala ang pagkauhaw mo? Na pati anak ng janitor, binobola mo? Ganito. Kung makakapaglabas ka ng 10 milyon ngayon. Ako, nunuhod ako. At mag-ungol na parang aso para sa'yo. Ang lola ko, hindi ko hahayaang hamakin siya ng sinuman. Narating na ang 100 milyon. Wow, ang gwapo. Mas gwapo pa siya kaysa sa dating daddy ko. Ha? Ikaw talagang walang utang na loob. Sasampalin kita. Mananakit ng bata, duwag. Handa akong makipagsagutan sa'yo hanggang sa dulo. Sige. Huwag na huwag kang muling makikita namin. Ma, umalis na tayo. Lola, salamat sa inyo at kay Tito sa pagtulong sa akin at kay Mommy.
Tingnan mo ang batang ito. Parang kopya lang ni Beiting. Siya ang apo ko. Talagang tadhana ito. Lola, para kang nababaliw sa paghahanap ng apo. Bebe, gusto mo ba ng daddy? Oo naman. Kaya, gusto mo ba ng asawa? Ang apo ko. Malaki at malakas, magaling pa sa kama. Libreng ibibigay ko sa'yo. Kasama pa ang 100 milyong dowry. Kakakilala lang, humihingi na ng 100 milyong dowry. Gold digger. Lola, bakit mo naiisip na mag-aalaga ako ng anak ng iba? Daddy? Ang mga mata mo at ni Bebe magkamukha talaga. Binibining siya, alagaan mo ang anak mo, huwag basta-basta maghanap ng daddy. Mommy. Ayaw ba sa akin ni Tito? Ayaw niyang maging daddy ko? Hindi. Si Tito kasi, kakakilala lang kay Bebe, hindi pa siya sanay. Ang ating Bebe, pinakapopular sa lahat. Ganito ka-cute na bata. Kayang-kaya mong tiisin. Ngayon, kailangan mong maging daddy niya. Maging asawa. Ako. 3,000 lang ang sahod ko kada buwan. Sigurado ka bang gusto mong magpakasal? 3,000 sahod kada buwan, pero kayang-kayang maglipat ng 10 milyon ng basta-basta. Wow, Daddy, ang galing mong mag-ipon. Mga props lang iyon para sa pag-arte. Ang side job ko talaga ay extra sa Hindian. Mga extra lang ang mga yon na inarkila ko. Gusto mo pa rin magpakasal? Basta may ehistro mo si Bibi. Payag akong magpakasal. Siguradong papayag. Narinig mo, ano pang hinihintay mo? Hindi ka pa mag-asikaso ng kasal sa asawa mo. Ang ganda, isa ang kinasal, 2 ang nakuha. Nakapagpakasal na tayo. Pero huwag mong ibunyag ang kalagayan ng pamilya natin. Sige. Ako. Maaari kitang tulungan na itago ito. Sinisiguro ko, magugustuhan mo si Kea balang araw. Impossible. Nagpakasal ako sa isang tao. Bakit pamilyar ang amoy ng babae na to? Naghalikan sina Mama at Papa. Pasensya na. Tama na. Akin ang trisiklong ito. Lola, sakay na. Hindi ganyan. Hindi ka ba marunong magmaneho? Ako na ang maghahatid kay Lola pabalik. Ano pang hinihintay mo? Walang puwang para sa'yo sa sasakyang ito. Umalis ka na. Bebe, halika kay Lola. Presidente Zon. Hindi ko inakalang magagamit pala ang tricyclong ito para sa blind date ninyo. Pero ito nga lang. Isang babaeng diborsyada at may anak. Paano siya makakatapat sa inyo? Para lang mapasaya si Lola. May balita na ba sa kanya? Pasensya na po, dinagdagan ko na ang mga tao, pero wala pa rin. Hindi pa rin namin mahagilap ang taong tumulong sa inyo noon. Gising ka na. Buti na lang nakasalubong mo ako. Kung hindi, wala ka na. Okay ka na. Aalis na muna ako. Magdagdag pa ng mga tao. Kailangang hanapin siya. Siya lang. Ang karapat dapat maging asawa ko, si Zan Beiting. Opo, Ang bagal mo magmaneho. 4 na gulong. Hindi pa makahabol sa 3 gulong. opo. Presidente, papunta rito ang misis. Mukhang malalantad na ang presidente. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ako ang sasagot sa lahat ng gastos sa pag-aayos. Huwag mo nang bayaran, umalis ka na. Salamat. Ano nang hinihintay mo? Bilis. Opo. Mabait pala ang mayayaman. Ay naku, Lola, Bibi, umupo kayo ng maayos. Magtatrabaho na ako sa Quicken Company. Weekend.
Hindi ba ito ang bagong binili ni Baiting na kumpanya? Presidente Zon. Narito na ang mga disenyo ng lahat ng taga-disenyo sa Quicken. Nandito na lahat. Ang sapatos na kristal na ito ay akma sa merkado ng mga babae ngayon. Makabago ang disenyo. Ito ang gawin nating pangunahing produkto para sa quarter na ito. Opo. Tara, uminom tayo ng milk tea. Ito bang upuan? Ako pa ba ang maghahatak nito? Pasensya na, Ate Zawen. Isang intern ay nangahas na makiupo sa akin ng pantay-pantay. Tumayo ka sa tabi. Mga kasamahan. Ang bagong halal na presidente ay nagpasya na para sa quarter na ito. Dot ang ating pangunahing itatampok na produkto ay ang sapatos na kristal. Kaya ngayon, anyayahan natin. Dot ang taga-disenyo ng sapatos na kristal na ito, Hindi ko akalain na mapipili ang gawa ko. Ginang Zhao Wen, ay magpapaliwanag tungkol sa disenyong ito. Supervisor, baka nagkakamali ka? Ako ang nagdisenyo ng sapatos na kristal na ito. Graduate ako ng prestihiyosong universidad. Sanayin ako ng mga eksperto mula pagkabata. Kailangan ko bang nakawin ang disenyo mo? Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang sapatos na kristal na ito. Pero mayroon akong original na sketch. Paano natin malalaman kung hindi ikaw? Dot ang nagnakaw ng sketch ni Ginang Zhao? Supervisor, kung ipagtatanggol mo siya, haharapin ko ang presidente. Naniniwala ako na ako ang paniga ni presidente. Presidente. Asawa ko. Ikaw. Sinasabi mo ba yung bagong presidente? Asawa mo siya? Ha? Magandang upuan ito. Halika, Presidente. Naayos ko na ang upuan sa opisina para sa inyo. Umupo ka. Ikaw ba? Ikaw ba yung may-ari ng Mercedes? Nagpa-part-time pala ang presidente bilang driver sa Didi. Ang hirap talaga ng ekonomiya ngayon. Sabi ko na nga ba? Asawa ni Sia Kea. Paano siya naging presidente? Anong nangyayari? Hindi pa nagsasalita ang presidente. Ikaw pa ba, isang empleyado lang, ang magsasalita? Ano naman kung empleyado lang? Huwag mong sasabihin iyan tungkol sa asawa ko. Hindi nga niya kayang protektahan ang sarili niya. Gusto pa niyang protektahan ako. Presidente. Ako ang nagdisenyo ng sapatos na kristal na ito. Si Zhao Wen ang nagnakaw ng disenyo ko. Ito ang original kong disenyo. Presidente. Si Sia Kea ang magnanakaw. May disenyo rin si Miss Zhao. Sinabi ng Feng Shui Master na hindi ako dapat magtrabaho ngayon. Ipapasa ko ito sa aking kanang kamay. Tingnan mo ito. Ang dalawang disenyong ito, pareho, hindi ko malaman kung alin. Buti na lang kinopya ko ng maaga ang disenyo. Mas mabuti pa, sabihin niyo ang konsepto ng disenyo niyo. Ang konsepto ko ay para matugunan ang pangarap ng mga babae tungkol sa pag-ibig at pantasya. At gusto rin nilang komportable sa paa. Hindi mo inaasahan to, di ba, Sia Kea? Sinasalo ko rin ang konsepto ng disenyo. Mahal. Ano sa tingin mo? Sino ba ang hindi makakapagsaulo? Pwede bang pekin ang sample? Ang mga sample ng makinang na disenyo. Palaging base sa mga sukat ng mismong taga-disenyo. Zhao Wen. Tatangkain mo bang isuot? Pasensya na. Naipit ang paa ko ilang araw na ang nakalipas. Baka, hindi ko na kayang isuot. Hindi mo kaya, o takot ka? Ang integridad ng empleyado ay mahalaga sa pag-unlad ng kumpanya para maging patas. Ikaw ang magsusuot ng sapatos na kristal para kay Sia Kea. Ikaw. Wala ng year-end bonus. Hindi na kailangan. May sasabihin pa ba kayo?
Kayong dalawa. Pangungopya at pagtatakip. Baba ng ranggo at bawasin ang sahod. MS, Sia. Hanggang saan ko hinahangaan ang gawa mo? Binabati kita. Simula ngayon. Ikaw na ang regular na empleyado ng kumpanya natin. Ang galing. Salamat, boss. Salamat din sa'yo, mahal. Magaling pala ang babaeng to. Minaliit ko siya. Sige, lumabas na kayong lahat. Boss Son. Malala ang pagmamaliit at pagsipsip sa bagong kumpanya. Nakapagpakitang gila si Mrs. kanina. Baka sa team building mamayang gabi. Wala akong pakialam sa kanya. Opo, lalabas na muna ako. Sandali. I-delay ang meeting mamayang gabi. Mapanlin lang na lalaki. Nandito ka lang mag-isa. Nagdadrama ka ba rito? Iniisip ko lang, mag-o-overtime para may dagdag gastos. Hindi ko akalaing ganun siya katipid. Nagkamali ako sa kanya noon. Hindi mo kailangang buhayin ang pamilya. Bakit hindi ka sumama sa team building? Ang suot kong to, matatawanan lang ako ng iba. Kung hindi ka pupunta, lalo ka nilang maliitin. Hindi, ang mahal nito. Umalis na tayo. Ito, libreng makeup at ayos, at pag-upa ng damit. Talaga? Dito umuupa ang production team namin. Tara na. Baiting, ang kailangan mo, ipinadala na ni Lola kay Bebe. Narito na po ang in-order ninyo. Bilang gantimpala, kawanin ng delivery na si Bibi. Maaaring pumili dito ng kahit anong damit na gusto mo. Ang galante naman ng boss. Maganda ba? Wow, prinsesa ba si Mami? Ang ganda-ganda. Paano magiging prinsesa kung walang corona? Hindi pwede yan. Ito. Mahal kaya ito? Pwedeng upahan lahat yan. Huwag kang mag-alala. Waiter, charge to my card. Maligayang pagdating, mahal na Diamond member na si Jizon. Bagong card ito. Bakit may ganitong walang kwentang pagpapasikat? Anong membership? Hindi kaya niloloko ka nito para umutang sa loan shark? Hindi ko na kailangan to. Walang libreng tanghalian sa mundo. Nanalo ako nito sa blind box. Ito yung prize sa hidden variant na nakuha ko. At 70% off sa lahat ng items. Tutu. Ma, hindi ko mazip. Yung zipper sa likod ng bestida ko. Ang ganda-ganda mo ngayon, Bibi. Gusto mo bang sumama kay Mama? Sa team building? Sige. Company policy. Isang dependent lang ang pwedeng isama sa team building. Tama. Si Bibi lang ang isasama ko. Tara na. Ma'am, lahat ng members na bumili sa shop namin ay may libreng chauffeured car service. Kailangan niyo po ba? Delikado ang magbike. Sumakay na lang tayo sa service car. Si Papa ang pinakamaalaga at mapagmahal na lalaki sa buong universe. Naisip ko bigla, sana totoong pamilya kami. Alis na tayo. Itong jade pendant. Mukhang mamahalin. Ang ganda mo ngayon, Ate Wenwen. Ang puti mo lalo dahil sa necklace mo. Talaga, ordinaryong necklace lang to, binili ng boyfriend ko. Mga 5 million pesos lang. Oo nga pala, bakit wala si Sia Kea? Baka dahil masyadong mahirap, ayaw nang pumunta. Hoy, tingnan nyo yung plaka, 88,888. Ito yung sasakyan ng pamilya Zon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya sa kapital. Sa buong buhay ko, nakita ko pa, ang isang taong galing sa pamilyang Zon.
Ang ganda niya. Anong pamilya kaya siya galing? Si Yakea. Agad-agad, kinuha na ang atensyon sa akin. Gusto mong mamatay. Kung tama ang nakikita ko, yung suot ng babae sa ulo niya ay antikong korona ng British Royal Family. Hindi matatapatan ng halaga. Sigurado ka ba? Baka nagkakamali ka. Regalo sa akin ito ng asawa ko. Hindi ito antikong korona. Siyempre, yung antikong koronang iyon ay matagal nang nakaimbak sa museo ng Zon Clan. Si Yakea at ang asawa niya, kahit magtrabaho habang buhay, hindi nila mabibili yun. Anong kalokohan yan? Nakita ko yan, sa pribadong museo ng Zon Clan. Hindi ako magkakamali. Malamang peke lang ang binili niya, para magyabang sa team building. Mga tao, itapon ninyo ang pekeng yan, sa kanya. Sige, Huwag mong saktan ng nanay ko, masama ka. Muntik ko nang makalimutan ang hayop na to. Katulad ng nanay mo, basura ka rin. Mabulok ka, ngayon din, aalisin ko ang baho mo. Bitawan mo siya. Allergic siya sa pabango. Allergic. Ayos lang. Ibalik mo ang gamot ko. Gusto mo. Lumuhad ka at magmakaawa sa akin. Akin na lang, huwag mong paglaruan ang buhay ng anak ko. Sige. Lumuhad ka at makiusap sa akin. Sige, luluhod ako. Nanay, huwag. Pakiusap, pakawalan mo ang anak ko. Pakawalan mo ang anak ko. ang ng pagyuko mo. Hindi ka ba kumain? Pakawalan mo ang anak ko. Nakikiusap ako sa iyo. Sabi ni Lola, kapag may panganib, tawagan mo ang numerong ito. Darating agad si Papa. Kahit simpleng report, mali pa rin? Ano ba ang pinasahod sa inyo ng Zen Group? Para saan ba kayo? Paumanhin, Boss Zon. Ako. Papa, sagipin mo kami ni Mama. Ihanda ang kotse. Opo. Si Yakea, isang hamak na tulad mo, ang lakas ng loob mong sumalungat sa akin. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kapalaran mo. Nakikiusap ako sa iyo. Hindi na talaga makakahintay ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang gamot. Gusto mo. Gapangin mo, parang aso. At kunin mo ang gamot. Nanay, huwag. Tumigil kayong lahat. Dalhin sa ospital. Opo. Kakaiba. Bakit ganito kasakit ang puso ko? Huwag mo akong intindihin, puntahan mo si Bibi. Huwag kang mag-alala. Wala siyang mangyayari. Pero kayong lahat, magkakaproblema. Kailan pa naging karapatan dito, ng isang mekaniko ang magmayabang? Presidente, Ang laki ng apog ninyo. Humarap kayo kina si Yakea at sa anak niya. Presidente, ayaw ko lang kay si Yakea, dahil ginaya niya ang minanang korona ninyo, kaya ko siya hinamon. Ginaya. Ang napakabihirang kayamanan na dinala ko para sa kanilang mag-ina. Paano nangyari yun? Paano natin pakikitunguhan ang mga ito? Kayong po ang bahala. Ang mangahas na saktan ang aking asawa. Gagantihan ko sila ng libu-libong beses. Presidente, kahabagan po. Si Zhao Wen po, ang nagutos sa akin. Presidente, huwag kayong maniwala, sa mekanikong ito, hindi ko sinasadya. Ang kanyang utos ay utos ko rin. At akin ninyong lahat sila. Ayos ka lang ba? Pasensya na. Hindi ko alam na itong corona ay minanang kayamanan ninyo. Huwag ninyong sisihin si Biting. Sa ganitong pagkakataon, ang unang naisip mo ay ipagtanggol ako.
Sa'yo na yun, hindi mo na kailangan ibalik. Pero, May lakas ka pang magsalita ng ganyan. Mukhang hindi naman malala ang sugat mo. nag-aalala lang ako sa'yo. Pero mabait talaga sa'yo ang presidente. Minanang kayamanan, ibinigay pa sa'yo. Kung hindi ako ang pagiging mabuti niya, sino pa? Insik ba ang sinasabi niya? Parang kakaiba ang dating. Siya at ang presidente. Baka nagkakagustuhan. Ay naku, nawala ang aking jade pendant. May aasikasuhin pa ako, mauuna na ako. Ang kulit naman ng babaeng to. Jizon. Yung babaeng pinahanap mo, mukhang may lead na. May kumuha ng kabilang parte ng jade pendant mo, dinala sa tindahan ng jade sa kanluran ng lungsod. Puntahan natin yung tindahang yon. Mami, wag kang mag-alala. Isip-isipin mo ulit. Baka nailagay mo sa ibang lugar. Hay, nakakita ka ba ng jade pendant? Yung twin fish jade pendant ba? Wala. Paano mo nalaman na twin fish jade pendant yon? Ako, hula-hula lang. Ito lang ang naiwan sa kit ng nanay ko bago siya namatay. Saan mo inilagay? Masamang tita, sabihin mo na kung hindi magagalit si mami sa'yo. Mga baliw kayo. Sa tindahan ng jade sa kanto, hanapin nyo na lang. Tara. Jizon, dito yung tindahan. Sir, ano pong bibilhin? Tingnan nyo lang po. Mayroon ba kayong ganitong jade pendant sa inyong tindahan? Kakakuha lang po nito ng isang binibini. Sabi niya, kanya raw ito. Siya kaya? Ano naman ang hitsura niya? Ang dami po kasing tao araw-araw, hindi ko na maalala. Yung kii sa tindahan nyo? Maliit lang po ang tindahan namin, wala kaming CCTV. Boss Zon, kanina, nang papasok ako. Parang may CCTV sa labas, sa kalsada. Imbestigahan mo, kailangang mahanap ang bumili ng jade pendant na yon. Opo. Boss Zon, nakuha na po ang footage ng CCTV. Parang nandoon din po noong araw. Ang inyong asawa. Si Yaki-er. Siya kaya? Ginoong Zan. Bakit ka napadako? Sa jade shop sa kanluran ng lungsod. Paano niya nalaman na napuntahan ko iyon? Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ko pa siya gaanong kilala. Naibenta na ang jade pendant na iyon minsan. Hindi dapat ipagmayabang ang kayamanan. Mas mabuting maging maingat. Ako, nagbebenta ako ng sarili kong alahas. Itong jade pendant na ito. Nakita mo ba ito? Wala, hindi ko nakita. Zan baiting, ano ba ang iniisip mo? Paano pwedeng siya ang babaeng yon? O nga pala, Boss Zan. Paano mo nalaman na pumunta ako sa tindahang iyon? Ako. Nakita ko lang nang madaan ako. Ginoong Zan. Yung sinabi ko sa'yo dati tungkol sa pagpaparehistro ng pangalan ni Bibi. May oras ka ba ngayon? Tara na. Kung mag-aantay ka pa, titigil na ang ulan. Ikaw na lang ang maghawak ng payong. Mami, mukha mo. Ang amoy na ito, bakit parang katulad ng amoy ng babaeng iyon noon? Anong amoy ang nasayo? Amoy ko ba? Ito ay isang uri ng insenso na karaniwang ginagamit ng mga babae sa aming bayan sa Yuxiang. Ano? Wala. Tara na. Pagkatapos nito, may iba pa akong gagawin. Punan muna ang impormasyon. Yung kulong para sa ama. Pwede bang huwag muna itong punan? Nandito naman ang tatay ng bata, di ba? Anong hirap sa paglalagay ng pangalan?
Magkamukha na nga kayo ng anak mo, hindi pa umamin. Ang mga problema sa pamilya, kayo na ang mag-ayos. Basta, kailangan kumpleto ang papeles bago maproseso. Sunod. Ginoong Zan, yung kulong para sa ama, pwede bang pansamantala kong ilagay ang pangalan mo? Bakit hindi mo ilagay ang pangalan ng tunay niyang ama? Ako. Kasi hindi ko rin alam kung sino ang tunay niyang ama. Ni hindi mo nga alam kung kanino ang bata. Napakalandi mo naman. Tito Jan, ang bait-bait mo naman sa akin at kay Mommy. Talaga bang ayaw mong maging daddy ni Baby? Kakaiba. Bakit ba lagi akong nahuhulog sa pagiging mabait sa batang ito? Pwede mong pansamantala ilagay ang pangalan ko. Salamat, Ginoong Zan. Yehey! Papa mo na talaga ako! Zon Baiting, ikaw at si Kea, pati ang titirhan ni Bebe, ayos na ang lahat. Hindi naman pwedeng magkahiwalay ang tatlo ninyong mag-anak, di ba? Ngayon din, dalhin mo na. Silang mag-ina at doon kayo tumira. Lola, Kung gusto mo pa akong maging lola mo, gawin mo ang sinasabi ko. Papa, ang ganda ng kwarto mo. ang mga kwarto dito, pwede kayong pumili ng gusto ninyong tirahan. Ang bahay na ito, dapat mahal ito, no? Hindi ba sinabi mo wala kang bahay? Ito ay bahay ng isang kamag-anak o kaibigan ko. Pansamantala lang itong hiniram. Noong huli, nakita kitang pumunta sa pawn shop ng mga alahas. Hula ko, wala kang masyadong perang natitira. Sa hinaharap ang mga gastusin sa bahay. Gamitin na lang ang pera sa card na ito. Huwag na. Mahirap din ang kumita ng pera mo. At saka, may sweldo din ako. Pwede itong pandagdag sa gastusin sa bahay. Tanggapin mo na lang ito. Kapag kulang ang pera, saka ka na gumastos ng pera dito. Papa, napili ko na gusto kong tumira sa kwartong iyon. CJ. Kaya si Mama at si Bibi ay doon titira sa kwartong iyon. Hindi pwedeng mama, dapat kasama mo si Papa sa isang kwarto. Sabi ng teacher, dapat matulog ang bawat magulang. Bibi, Tara, ayusin natin ang mga gamit. Tara. Nanay. Tara na. Si Papa at Mama may trabaho pa sa opisina mamaya. Bakit noong tiningnan niya ako kanina, may pamilyar na pakiramdam na hindi maipaliwanag? Impossible. Imposibleng siksiyakir yon. Sir Zon. Hinahanap ka ng dalagang Shen. Ayaw kong makipagkita, paalisin mo siya. Sayang. Nandito na ako. Sir Zon. Ako ang napili ng lola mo, bilang kapareha mo. Hindi mo ako gustong makita. Hindi ba tama iyon? Hindi ba sinabi ng lola ko sa'yo, may asawa na ako, at may 5 taong gulang na anak na babae? Ano naman ang ibig sabihin noon? Kung ikakasal si Sir Zon, walang balita sa buong Longchuan. Ang babaeng iyon, tiyak na hindi karapat-dapat. Ang pagsasama ng mga Shen at Zon ay makabubuti at walang masama. Si Sir Zon ay matalino. Dapat alam niyang mas makakabuti kung ako ang pipiliin. Ang pamilya Zan ay hindi nangangailangan ng pagsasama. Umalis ka kasama ng mga tauhan mo. Binibining Shen, pakiusap. Zon Baiting, sa hinaharap, tiyak na mapapasa akin ka. Protektahan ang mag-ina ni Xiakir, huwag hayaang may mga abala sa kanila. Opo. Magpadala ng tao para imbestigahan ang asawa at anak ni Zon Baiting. Zon Baiting, dapat akin lang siya. Opo, binibini. Bulag ka ba? Paano ka nagmamaneho? Pasensya na, binibini, dahil biglang sumulpot ang babaeng iyon. Kung gusto mong mamatay, lumayo ka. Huwag mong hawakan ang sasakyan ko. Fifi. Ikaw ba ay? Kaya, Gutom na ako. Fei-Fei, nandito na ako. Fei-Fei, ingat. Ayos ka lang ba, Fei-Fei? Pasensya na kay Air. Ako ang dahilan kung bakit nasunog ka rin. Wala yon, magkakapareho lang ng tatak ang magtotoo na magkaibigan. Hindi naman masakit, Fei-Fei. Maraming masasarap na pagkain sa bag ko. Kapag gutom ka na, hanapin mo lang ako. Huwag mo nang gawin ulit ang mga delikadong bagay na yon, ha?
Ang swerte naman, samahan na kita pa uwi. CJ, Pagkamatay ni Mama, pinakuha ako ng pamilya Shen. Doon ko lang nalaman na anak sa labas pala ako ng pamilya Shen. nung umalis ka noon, nag-alala ako ng matagal. Akala ko, umuwi ka pala para maging mayamang dalaga. Fifi, nakikita kong maayos na ang buhay mo ngayon. Masaya talaga ako para sa iyo. Hindi rin madali maging mayamang dalaga para sa kapakanan ng pamilya Shen. Yung matandang asawa ng tatay ko, pinilit akong pakasalan ng isang miyembro ng pamilya Zon. Buti na lang gwapo yung lalaki. Medyo kontento naman ako. Zhan ang apelyido. May kaibigan din akong Zhan ang apelyido. Ano pangalan niya? Fifi, nandito na ako. Mauna na ako. Pwede ba akong umakyat at dumalaw? Gusto ko talagang makita ang anak mo. Kamukha kaya niya yung nanay niya noong bata pa. Siyempre naman, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan eh. Tara na. Umuwi ka agad dito. Sige. Pasensya na, may biglaan akong lakad. Baka hindi na ako makapunta para makita ang anak mo. Sa susunod na lang. CJ, Dalhin mo yung regalo ko para kay MS, Sia. wag na, Fifi. Masyadong mahal ito. Hindi ko ito matatanggap. Ano bang pakikipot yan? Kahit may anak ka na, dapat alalahanin mo pa ring magayos. Naalala ko yung mga damit mo noong bata ka pa. Iba-iba araw-araw. Salamat, Fifi. May anak na, hindi pa rin tumitigil. Gusto pa rin makipag-flirt sa mga lalaki. Gabi-gabi mo nang iniwan ang anak natin, at hanggang ngayon ka lang umuwi, kasama pa ang ibang lalaki. Napakabuting ina mo talaga. Inayos ko muna si Bibi bago ako umalis. At yung naghatid sa akin kanina, kababata ko yon. Marami pa siyang binili para sa akin. Huwag mo nang ipaliwanag sa akin. Wala akong pakialam sa magulong buhay mo. Pero sinabi ko na sa'yo, na habang mag-asawa pa tayo, maging disente ka. Zan Biting. May mali bang naiintindihan ka? Huwag mo nang ipaliwanag sa akin. Bukas, gusto kayong makita ni Lola, ikaw at si Bebe. Mami, ang ganda ng damit mo. Hindi ko pa to nakikita dati, baby. Ito, nung bata pa ako, binili ito para sa akin ng pinakamatalik kong kaibigan. Maganda, di ba? Maaga na. Magpahinga ka na. Ginoong Zan. Ito ang baon na inihanda ko para sa inyo. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa paggawa nito. Hindi ko kailangan. Sabihin mo sa marketing na magsumite agad ng bagong proposal. Opo. Presidente Zon. May mensahe ang butler. Tinatanong kung ano ang gusto mong kainin ngayon. Ipapadala nila mamaya. Hindi na kailangan. May baon na para sa akin, Siksyaker. Napakapili niyo po sa pagkain, Presidente Zon. Pero papayag kayong kumain ng luto ng isang estranghero? Presidente Zon. Sir, hindi naman kayo nagkakagusto talaga sa misis ninyo, no? Impossible. Ang gusto ko, ang may-ari lang ng jade pendant. Naiisip mo yan dahil wala kang magawa. Yung kumuha ng jade pendant sa jade shop noon, nahanap na ba? Paumanhin, Ginoong Zon. Dagdagan ko ang mga tao at ipagpapatuloy ang paghahanap. CJ. Opo. Zon Baiting, diretsuhin na kita. Basta pakasalan mo ako. Ang Shen Group sa hinaharap ay magiging sa pamilya Zon. Bakit hindi mo gawin? Ang Shen Group ko, pangalawa lang sa pamilya Zon. Ang Shen Group malakas lang sa labas pero mahina sa loob. Hindi namin pinapansin ang pamilya Zan. Noon pa, sinabi ko na, hindi kailangan ng pamilya Zan ng arranged marriage. Lumabas ka. Baka gusto ng Ginoong Zon yung mabuting asawa at ina. Pwede kong subukang magpanggap para sa iyo, Ginoong Zon. O kaya, mas gusto pa ng Ginoong Zon. Mabuting asawa sa harap ng iba. Sa likod. Ayaw na ayaw ko sa mga babaeng tulad mo. Maluho at marumi. Umalis ka.
Sabihin mo, ano ang nangyari sa peklat na ito? Bakit biglang nagalit si Zon Baiting? Narinig ko noon na may hinahanap siyang tao. Baka may kinalaman itong peklat, simula pagkabata, may peklat na ako. Ano po, Ginoong Zon? Baka. Yung nagligtas sa akin sa dagat noon. Ikaw ba yon? Naalala mo ba ang jade pendant na ito? Hindi ba ito ang jade pendant ni Kea? Si Kea pala ang hinahanap ni Zon Baiting. Kung hindi ko maakit si Zon Baiting, hindi ako patatawarin ni tita, aminin ko muna. Jade pendant ko to, noon sa dagat, nawala ang kalahati nito. Akala ko ba, nandito pala kay Ginoong Zon? Baka, ikaw pala yung taong iniligtas ko noon. Ang aga palang may koneksyon na tayo. Nahanap na kita. Nahanap na kita. Baiting. Salamat sa paghatid mo sa akin pauwi. Mag-isa lang ako nakatira. Gusto mo, umakyat muna. May mga trabaho pa ako sa kumpanya, kailangan ko nang umuwi. Bakit parang laging pakiramdam ko? Iba si Shenfei sa babaeng nagligtas sa akin 6 na taon na ang nakalilipas. Parang hindi siya pareho. Ang pamilya Shen ay hindi naman mahirap. Noong una, bakit ka pumunta sa tindahan ng jade? Para ibenta ang kalahati ng jade pendant. Pamana sa akin ng nanay ko ang jade pendant na iyon. Kapag nakikita ko ang natitirang kalahati, nalulungkot talaga ako. Kaya, biglaan kong naisip ang ibenta. Ayon sa may-ari ng tindahan ng jade, binawi mo rin ito pagkatapos. Ang kabilang kalahati ng jade pendant, pwede ko bang makita? Nasa probinsya ang kabilang kalahati. Kukunin ko sa susunod na araw para ipakita sa iyo. Baiting. Uuna na ako. Boss Zon. Sinuri na namin ang impormasyon tungkol kay MS Shen ayon sa utos ninyo. Lumaki siya sa Yakshan noong bata pa siya. Bago siya sinundo pabalik sa pamilya Shen. Noong una, inutusan ninyo akong hanapin ang mga babaeng galing sa Yakshan. Tumugma rin ito. Malamang si MS Shen nga ang hinahanap ninyo. Nauunawaan ko. Kailangan bang ihanda na ngayon ang kasunduan sa diborsyo? Ninyo at ni Mrs. Sia Kea. Hindi muna. Hintayin muna nating maipakita niya ang kabilang kalahati ng jade pendant. Sige. Mukhang nahihirapang bitawan ni Boss Zon. Kea. Halika't tingnan mo kung ano ang binili ko para sa iyo. Pinakabagong koleksyon ng damit pambabae para sa tagsibol at tag-init. Oo nga pala, may mga damit din para sa anak mong babae na binili ko. Sana magustuhan niya. Ang regalo ng kanyang ninang. Fifi, salamat. Pero sa susunod, huwag ka nang gumastos ng ganyan. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Kung hindi sa iyo, kanino pa ba? Ganito ako kabuti sa iyo. Kahit nakunin ko si Zon Baiting sa pamamagitan ng pagpapanggap na ikaw. Hindi mo ako sisisihin, di ba? Kea. Nasaan na ang iyong jade pendant? Naalala ko noong bata tayo, lagi mo yang daladala. Bakit ngayon hindi mo nasuot? 6 na taon na ang nakalipas, nawala ang kalahati. Natatakot ako na mawala rin ang natitirang kalahati, kaya lagi ko iyang dala sa bag. Kea. Naalala mo pa ba kung paano ito nawala? Hindi ko na maalala, siguro noong pumunta ako sa beach ng Xian. Hindi ko na malayan na nawala. Alam kong magaling kang lumangoy, baka kaya, nawala noong sumagip ka ng tao sa tubig. Pwede rin, marami na akong naisagip na tao, sa totoo lang. Wala rin akong gaanong naaalala. Paano kung hanapin ka ng taong iniligtas mo? At mag-alok na pakasalan ka? Ang mga taong iniligtas ko, 10 man o 8, marami. Kung lahat sila, ay magsasabing pakasalan ako, hindi ko kakayanin iyon. At saka, may anak na ako. Hindi ako papayag. Kahit na si Zon Baiting, hindi rin magpapakasal sa isang babaeng may anak na, kaya walang saysay sa'yo ang utang na loob na yun. Bigay mo na lang sa akin. Kilala ko ang isang napakahusay na jade carver. Bigay mo muna sa akin ang pendant mo, papagawa ko sa kanya ang nawawalang kalahati. Talaga? Maraming salamat, Fifi. Baiting, narinig ko kay Assistant Han. Ikaw ay, napilitang magpakasal ng peke para lang kay Lola. Ngayon, nandito na ako. Kailan mo balak makipaghiwalay sa babaeng yun? Nakuha mo na ba yung jade pendant mo mula sa tabing dagat?
Pinag-aalinlanganan mo pa rin ba na niloloko kita? Tingnan mo, ito yung jade pendant ko. Yung isa pa, 6 na taon na ang nakalipas, nawala noong iligtas kita sa tabing dagat ng Zien. Siya pala talaga ang nagligtas sa akin noon. Pasensya na, Xiaofi. Hindi ko dapat pinag-alinlanganan ka. Ayos lang, naiintindihan kita. Sa posisyon mo, nararapat lang na maging maingat. Kailan mo balak makipaghiwalay sa babaeng yun? Ako ngayon na lang ako makikipag-usap sa kanya. Bibi, sinabi na sa'yo ni Mama, hintayin muna nating umuwi si Daddy bago tayo kumain. Mahal na mahal ako ni Daddy. Siguradong ayaw niyang magutom ako. Daddy, nakauwi ka na. Mahal na mahal ka talaga ni Mama. Hayaan man akong magutom para hintayin kang kumain kasama. Ngayon ako hindi na ang number 1 sa puso ni Mama. Bibi, nagsasabi ka na naman ng kung ano-ano. Bibi, pumasok ka muna sa kwarto mo. May kailangan akong pag-usapan kay mama mo. Nakahanap na ako ng babaeng minamahal ko. Kailan ka available? Pumunta tayo sa opisina ng pagpaparehistro para maghiwalay na tayo. Kahit kailan, okay lang. Ikaw ang bahala, Boss Zan. Congratulations, Izan, sa pagkakita ng taong minamahal mo. Yung babae. Napakaswerte niya talaga. Na nakilala ka, isang napakabuting lalaki. Bilang kabayaran, ikaw at si Bibi ay pwedeng manatili dito. Hindi na kailangang lumipat. Hindi na kailangan. Iyon naman ang napag-usapan dati. Maghihiwalay tayo kapag nakahanap ka ng mahal. Wala ka namang utang sa akin. Huwag kang mag-alala, wala kaming matutuluyan. Pwede kong isama si Bibi. Sa kaibigan kong muna, para pansamantalang manirahan. Tutulungan niya talaga ako. May nakahanap ka na pala agad ng kapalit. Hindi ako nagmamadali. Hindi nyo rin kailangang magmadaling umalis. Habang hindi pa tayo legal na hiwalay, ayokong may kumalat na anumang iskandalo na makakasakit sa lola ko. Kaya, ikaw at si Bibi, dito muna kayo manirahan. Alaynan. Sige na nga. Ako, bawat buwan. Ipapadala ko sa iyo ang upa. At saka, para maiwasan ang chismis, mas mabuti ring huwag ka nang umuwi sa gabi. Hindi mo kailangang sabihin. Alam ko rin naman. Papa, huwag kang umalis. Kapag umalis ka, wala na namang papa si Baby. Bibi, hindi siya papa mo. Huwag mo nang paalisin si Papa. Sinasabi ng mga kaklase ko sa kindergarten na ako'y isang batang kalye na walang ama. Hindi na nila ako makakasama. Bibi, huwag ka nang umiyak. Hindi na ako alis. Magsumpa kayo kay Baby na hindi na kayo mag-aaway. Na hindi na kayo maghihiwalay. Ma, sinisumpa ko sa'yo. Hindi na ako mag-aaway kay Papa. Hindi na ako hihiwalay kay Papa. Pasensya na, Bibi. Nagsinungaling ako sa'yo. Papa, ikaw rin, sumumpa ka. CJ, sinisumpa ko na hindi na ako mag-aaway kay mama. Na hindi na kami maghihiwalay. Iyak ng iyak. Ngayon, ngiti ka na. Halika, ngitian mo ako. Bakit ganyan din ang ginagawa mo? Ang sabi mo, pagduduldol sa pisngi. Hindi ba gawain naman ito ng lahat? Zan baiting. Ano ba ang iniisip mo? Isang karaniwang kilos lang ito. Sige na, Bibi. Kain muna tayo. Nakita ko na si Shenfei. Bakit may nararamdaman pa rin ako kay Xiaker na may pag-asa? Natulog na rin sa wakas. Kanina, salamat. Zan. Bukas ng umaga. Susunduin kita sa opisina para mag-divorce. Huwag ka nang maglalaro ng mga trick para umatras. Ang ibig mong sabihin, sinadya kong ipahabol sa'yo si Bibi para di ka makaalis. Sana nga hindi. Una, punuin mo muna ang application form. Balik ka pagkatapos ng 1 buwan para sa divorce proceedings. Ang tagal naman. 2 buwan pa lang kayong kasal, di ba? Ayaw mo sa tagal. Pag-isipan mong mabuti bago sumabak sa isa pang flash marriage. Sunod.
Pirmahan mo muna ang kasunduan sa diborsyo. Ako, napirmahan ko na. Kapag napirmahan mo na, papapuntahin ko ang kukuha. 1 buwan mula ngayon, diretsyo na tayo sa proseso. Ginoong Zan. Uwi ka pa ba mamayang gabi? Wala ka nang pakialam kung uwi ako o hindi. Para kay Bibi ang tanong ko. Kasi nangako ka sa kanya kahapon na uwi ka para samahan siya. Ginoong Zan. Kung talagang takot kang maipit ka sa akin, sana dinepensahan mo na lang kahapon si Bibi. Hindi naman siya tunay mong anak. Bait-in, huwag mo nang tingnan ang mga dokumento. Tingnan mo naman ako. Nagbago ang amoy mo, bakit hindi mo na ginagamit yung dating insenso? Anong insenso? Mukhang kailangan kong magtanong kay Kea. Kung gusto mo, babalik ako sa dati, okay lang ba? Anong nangyari? Papa, Bibi, ano ang nangyari? binubuli ako sa kindergarten, Papa. Pupunta ako dyan agad. Bait-in, ano ba talaga ang nangyari sa batang yun? Bakit ang tense mo? Talaga bang anak mo yan sa babaeng yun? Kahit hindi ko anak si Bibi. Pero kung binubuli siya, hindi ako manonood lang. Mamaya, ikaw na lang ang umuwi. Nakukonsinti niya si Zon Bait-in, at pinapamahal pa ang isang anak sa labas. Mali pala ako sa babaeng yun. Bibi, bakit ka nandito? Okay lang, Mama. Ang init, nagtatago ako sa araw. Magsisimula na ang laban. Tara na. Mama, ito ang klase namin. Si Shia Baybay na walang ama. Hindi mo ba sinabi na darating siya ngayon? Bakit wala siya? Sinungaling! Ikaw ang sinungaling. Tumawag na si Baybay sa kanya. Darating na siya. Talagang anak na walang ama, walang modo. Enret Bay, pakiusap, mag-ingat ka sa pagsasalita sa harap ng bata. Gusto kong sabihin. Anak sa labas ang anak mo, walang ama. Ikaw na nanay, hindi rin mabuting tao. Xiao Qing, huwag na tayong makipaglaro sa kanya, umalis na tayo. Daddy, nakarating ka rin. Ginoong Zan, bakit ka nandito? Tumawag sa akin si Bibi. Sabi niya sa kindergarten, may nambubuli sa kanya. Pasensya na, nanggulo na naman si Bibi. Okay lang kami. Pwede ka nang umalis? Huwag kang umalis, Daddy. May parent-child activity sa kindergarten ngayon. Pwede bang manatili ka para samahan ako? Lahat ng ibang bata may daddy. Kung makikita nila, hindi na nila ako papansinin. CJ, Ngayon, ang paligsahan natin ay tinatawag na, sagipin ang Sleeping Beauty. Bawat daddy na prinsipe ay magdadala ng kanyang anak para makalusot sa mga hadlang. Hanggang sa finish line, at halikan ang nanay na Sleeping Beauty. Ang unang makarating sa dulo, siya ang mananalo. Siya, Baybay, maghintay ka, matatalo ka at iiyak ka. Daddy, si Bai Xiaoqing ang nagsabi na ako ay batang kalye na walang ama. Kailangan nating talunin siya. CJ, ipagtatanggol kita ni Daddy. 3, 2, 1, simula. Papa, bilisan mo. Sabi ng teacher, kailangan halikan ng prinsesa para manalo. Bilisan mo, Papa. Malapit nang abutin ni Bai Xiaoqing. Teacher, tingnan mo. Naghalikan ng nanay at tatay ko. Nanalo na tayo, teacher. Ipinapahayag ko, si Sia Baybay, ang nagkamit ng unang pwesto. Baybay, teacher, binabati kita sa pagkamit ng unang pwesto. Guru Lee, nauna ang tatay ni Sia Baybay sa pagtakbo. Nandaya ang pamilya nila. Dapat ang unang pwesto ay para sa aming Xiaoqing. Kalokohan, hindi nandaya ang tatay ko. Gago, hinahamon mo ba ang anak naming babae? Kung may mangyari man sa anak ko, kaya mo bang bayaran? Hinahamon mo ang anak ko? Guru Lee, gusto kong tanggalin mo si Sia Baybay sa unang pwesto, at tanggalin siya sa paaralan. Tingnan natin. Sino sa inyo ang maglalakas loob?
tatay ni Bebe, alam mo ba na ang pamilya ni Xiaoqing ay nagpatayo ng isang gusali para sa aming kindergarten? Pinapayuhan ko kayo at ang anak ninyo na mag-apologize agad sa kanila. Bebe, lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanya. Lumuhod. Ang edukasyon sa kindergarten nyo ay ang pagpaluhod sa mga estudyante ng basta-basta. Ang mga taong katulad ninyo ay hindi karapat-dapat maging guro. Ang mga mayayaman ay mas mataas ang antas sa aming kindergarten. Ikaw, mahirap na lalaki, nang ahas pang mang-api ng anak ng mayaman. Dapat kayong lumuhod at humingi ng tawad. Ayaw mong paluhurin ang anak mo, di ba? E di ikaw ang lumuhod. May karapatan ka bang paluhurin ako? Kung hindi kayo luluhod at magmamakaawa ngayon, papatayin ko kayo. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang leader ng pamilyang Bai. Kaibigan ko ang pinakamayamang si Jizon. Papatayin ko kayo. Para lang akong pumapatay ng langgam. Zan. Ang swerte. Kilala ko rin si Zan. Ikaw, isang hamak na empleyado, nang ahas pang sabihing kilala mo si Jizon. Ang mga damit mo ay galing sa murang tiyan. Malamang wala pang 200 piso. Amoy ka na ng kahirapan hanggang sa buto. Nang ahas ka pang magyabang na kilala mo si Jizon. Sa tingin ko, hindi ka karapat dapat magsuklay ng sapatos niya. Papa ni Bebe, sabi ko, huwag kang magyabang dito. Kung ayaw mong hindi makapag-aral ang anak mo, dali, lumuhod ka at humingi ng tawad. Boss Zon. Bakit ka nandito? Nagdesisyon na ba ang Zon Group na suportahan ang aming kindergarten? Boss Zon. Ikaw si Boss Zon? Mga kindergarten na tulad ninyo, mga mapagmalaki at mapanira, na nagtuturo ng masama sa mga estudyante. Ang aking Zen Group ay hindi kailanman tutulong. Boss Zon. Dati ba, interesado ka sa aming kindergarten? Ano ang nangyari? Bakit bigla kang nagbago? Tanungin mo na lang si Enye, Lee. Kanina, pinapaluhod niya ako at ang anak ko. Imposible, principal, hindi siya si Boss Zon. Ang anak niya ay si Sia Bebe. Dapat ang apelyido niya ay Sia. Gamit ko ang apelyido ng nanay ko. Ang tatay ko ay si John Beiting. Tanga. Dilatang mata mo. Ito si Boss Zon ng aming Zon Group. Boss Zon. Boss Zon, nagkakamali ako. Ang aking Zen Group ay titigil sa lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Bai. Ang pamilyang Bai ay hindi na muling makakapasok sa Longchuan. Niloloko mo pala ang nanay ko. Anong niloloko? Wala lang. Medyo pagod lang sa pagtakbo. Medyo nauuhaw na ako. May tubig ba? Ah, meron. Kukunin ko. Bibi, ayaw pa ni Daddy kay Mommy. Malaman ito, matutulungan ba ako ni Bibi na itago ang sikretong ito? Natatakot ka ba kay Mommy? Malaman niyang niloloko mo siya, magagalit siya at iiwan ka. Siguro nga. Huwag kang mag-alala, Daddy. Tiyak na itatago ni Bebe ang sikreto mo. Sana ni Bebe, si Daddy at Mommy, huwag mag-away kailanman. Huwag maghiwalay kailanman. Ginoong Zan. Salamat sa paghatid mo sa akin ngayon. Kapag tumawag uli si Bibi sa iyo sa hinaharap, pwede mong huwag sagutin. Kailangan mong masanay. Sa huli, hindi na kayo magkikita sa hinaharap. Alam ko ang gagawin ko. Nasira ang ilaw. Hahanap ako ng tao para ayusin ito. Huwag na. Kaya ko na ito. Baka hindi maganda ang koneksyon. Hindi mahigpit ang pagkakaskru ng bombilya. Ay! Mag-ingat ka. Paano ka naging ganito kasanay? Noong nagpapahinga ako pagkatapos manganak. Sira ang ilaw sa bahay, walang nag-aayos. Kailangan kong maghanda ng gatas ni Bibi sa dilim ng hating gabi. Ay, minsan, muntik na akong madulas habang naghahanda ng gatas ni Bibi. Hindi ko na talaga kinaya, kaya nag-isip-isip ako. Hindi ko inasahang madali lang pala. Wala bang nag-aalaga sa'yo? Meron naman. Ako ang nag-aalaga sa sarili ko. Mag-isa siyang nag-alaga ng bata. Marami sigurong hirap na dinanas siya. Ayos na. Sabi ko sa'yo kaya ko.
Ingat, tingnan ko. Naipit ang paa. Okay lang, naipit lang ng kaunti. Maglalagay lang ako ng gamot, gagaling na to. Pababa na ako. Pilay-pilay. Paano tayo lalakad? Huwag kang kikilos. Ang bait-bait niya talaga. Sayang lang, may mahal na siyang iba. Salamat ha. Maaga ka na umuwi. Huwag kang mag-akala. Kung ibang tao ang nandito ngayon, tutulungan ko rin. Mauna na ako. Tuloy po, Boss Zon. Sabi kasi sa amin ni Faye na pupunta ka ngayon. Nabigla ako ng husto. Kailan mo? Balak pakasalan ang aming si Faye. Huwag kang mag-alala, Nay. Sinabi ni Baiting, napakakasalan niya talaga ako, di ba, Baiting? Lanan, ang pakakasalan ko ay si Faye talaga. Mabuti. Dapat sa pamilya lang napupunta ang mga biyaya. Ngayong ang mga pamilya Shen at Zon ay magiging magkamag-anak na. Ang pagpapaunlad ng lupa ng Zon Group sa kanluran ng lungsod. Sa amin na ng pamilya Shen ipagkakatiwala. Ano sa tingin mo? Tita, ang lupa pong iyon ay nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Hindi kakayanin ng pamilya Shen na mag-isa. Bakit hindi na lang makipagtulungan sa pamilya Zon? Ginoong Zon. Kung pakakasalan mo ang anak naming babae, ang maliit na proyektong iyon na nagkakahalaga lang ng 1 bilyon, hindi naman siguro malaking bagay iyon, di ba? Pwede. Ayan, yan ang gusto kong marinig. Pero, ito ay para lang sa usaping pang negosyo. Kapag kinasal ka na kay Faye, ang buo at sapat na bigay kaya, dapat ibigay pa rin. Sa ganito lang maipapakita ang pagmamahal mo sa aming Faye. Ang bigay kaya ng pamilya Zan sa bagong nobya, natural, hindi magiging kaunti. Talagang minamahal ni Ginoong Zon ang aming Faye. Siguradong sabik na sabik ka ng pakasalan siya, no? Magandang araw ang Miyerkules sa susunod na linggo. Gawin na ninyo ang kasal. 1 linggo? Masyadong biglaan yan. Hindi na abot sa pagpaplano ng kasal. Baiting, wala akong pakialam sa mga iyan. Gusto ko lang na maaga akong maging lihay timo, na makasama at maalagan ka. Tatay, sabi ni Mama, dadalhin niya ako sa ibang bansa. Hindi na raw kami babalik. Ano? Baiting. Zon Baiting. Anong nangyari? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naayos yung asawa niya. Tapusin mo na agad. Walang kwenta ka. Zon Baiting, yung asawa niya. Hinanap lang niya yun para mapasaya ang lola niya. At saka, yung bata, hindi rin sa kanya. Hindi yan makakaapekto sa atin. Tang asterisk A. Hindi mo ba nakita, yung pagkataranta niya kanina? May pakialam siya sa babaeng yun. Hanggang ngayon, hinahayaan mo pa rin isang inang nag-iisa, ang makakulong kay Zon Baiting. Walang kwenta ka talaga, patayin na lang kita. Sasabihin ko sa'yo. Mula ngayon, hindi mo na pwedeng makulong si Zon Baiting. Kung maaapektuhan ang interes ng pamilya Shen, papatayin kita. Si Akier. Bakit mo gustong dalhin si Bebe sa ibang bansa? Mag-abroad, wala naman. Dadalhin ko lang siya sa dentista. Pero sabi ni Bebe, Alam kong ayaw mong iwanan si Mama at ako. Ginoong Zan, bakit ka natatakot na umalis ako? Hindi ba? natatakot lang ako na walang makita. Sino ang makikipag-divorce sa akin? Masamang daddy, pinapasakit mo ang puso ni Mama. Ayaw na rin kita ni Bebe. Mama, alis na tayo. Iaalay mo ba talaga si Bebe sa abroad? Pupunta tayo sa bansa ni Mickey.
para hindi na tayo makita ng masamang daddy. Huwag kang aalis. Bago tayo magka-divorce ng opisyal, si Aker, dito ka lang. Huwag kang lalayo. Mas mabuti pa nga. Ang lamig sa labas. Ikaw na lang ang lumabas, masamang daddy. Boss Zan, gusto ko nang makipag-divorce sa'yo agad. Masamang daddy. Lumabas ka! Bilisan mo, lumabas! Hoy, hoy, hoy. Binibini. Nalaman ko na, yung peking asawa ni Zon Baiting kasama ang bata. Dito nakatira sa Unit 407. Yung babae, nakatira pala sa iisang building si Kea. Kung hindi magpapakumbaba mamaya yung babae. Humanap tayo ng paraan para maayos ito. Ako lang ang dapat maging asawa ni Zon Baiting. Kea, ikaw pala. Fifi, dumalo ka ba sakin? Nanay, sino po yung magandang tiyahin? Tuloy ka, umupo ka. Yung peking pakakasalan ni Zon Baiting. Si Sia Kea pala talaga. Fifi, paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Tinanong ko lang yung guard. Gusto kitang bigyan ng sorpresa. Kea, bakit hindi ko nakikita yung asawa mo? Bibi, pumasok ka muna sa kwarto. Fifi, sa totoo lang, peke lang ang kasal namin ng asawa ko. Pakikipagtulungan lang ito. Ha? Matagal na kayong magkasama. Sigurado ka bang hindi ka magkakagusto? Baka magkatotoo na ang pekeng relasyon. Hindi. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin lubos na kilala ang isa't isa. Ni hindi ko nga alam kung saang kumpanya siya nagtatrabaho. At saka, hindi rin niya magugustuhan ang isang babaeng tulad ko na nag-iisang magulang. Kapag tapos na ang isang buwang cooling off period para sa diborsyo, maghihiwalay na kami. Kea, wala namang gusto sa kanya sa'yo. Kahit kunin ko siya, wala akong ginawang mali sa'yo. O, siya nga pala, Fifi, dumating ka ba ngayon para ibigay sa akin ang jade pendant? Kea, noong umuwi ako, naaksidente ako. Nawala ko nang hindi sinasadya ang jade pendant mo. At nasa ospital ako nitong mga nakaraang araw. Kaya hindi ako nakadalaw sa'yo. Pasensya na talaga. Ayos lang, basta't ligtas ka. Kaya, nakahanap ako ng mas magandang materyales na jade. Pinaukit ko ulit para sa'yo. Kapag tapos na, ibibigay ko sa'yo. CJ, tungkol sa jade pendant. Hindi ito kasing halaga ng tao, basta't ligtas ka. Ay, siya nga pala, Kea. Naalala mo ba noong sinabi ko sa'yo, na pumayag yung tiyahin ko, napakasal ako kay Zon Baiting, ang pinakamayaman. Nalaman ko lang na gusto rin niya ako. Magpapakasal na kami. Talaga? Maligayang bati, Fifi. Kea, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Gusto kitang ipakilala sa kanya, okay lang ba? Siyempre, okay lang. Siya Kea. Sa ugali mo, kapag nalaman mong si Zon Baiting ang pakakasalan ko, dapat sisuko ka na. Baiting. Inimbita ko ang pinakamatalik kong kaibigan. Para tulungan kaming pumili ng singsing. Hindi ka magagalit, di ba? Basta masaya ka. Fifi. Si Aker. Ginoong Zan. Ikaw pala ang mapapangasawa ni Fifi. Ginoong Zan ang pinakamayaman. Kea, kilala mo si Baiting. Hindi. Siya pala ang ginoong Zan ng Zan Group. Hindi niya sinabi sa akin. Nag-iingat pala siya sa akin. Siyempre, hindi ako kilala ni Ginoong Zan. Pero minsan, dumalaw si Ginoong Zan sa opisina nang hindi inaasahan. Kaya ko lang siya nakita. Nakakatakot naman. Akala ko may something kayo. Kung ang matalik kong kaibigan, at ang boyfriend ko ay nagkagusto sa isa't isa, malamang mamamatay ako sa kalungkutan. Impossible yon. Fifi, tara, pumili tayo ng singsing. Kea, tingnan mo, ito ang pinakabihirang pulang brilyante ng BVL Gary. Nagkakahalaga ito ng 300 milyon. Ang ganda. At ang pulang brilyanteng ito ay sumisimbolo sa pagdating ng tunay na pag-ibig. Talagang mahal na mahal ka ni Ginoong Zan. Baiting, ang bait mo sa akin. CJ, may iba pang tao dito. Hindi naman ibang tao si Kea. Makita tayong magkasintahan.
Tiyak na magiging masaya siya para sa akin. Tama ba, Kea? Siyempre. Fifi, may gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Kea. Huwag mo akong sisihin. Dahil nga nagkagusto si Bait-in sa'yo. Kaya wala akong magagawa kundi mag-isip ng paraan. Alisin ka sa puso niya. Bait-in. Fifi. Fifi. Tumawag ka ng ambulansya, bilis. Opo, Boss Son. Bait-in. Akala ko hindi na kita makikita pa. Bakit ka naging ganito katanga? Sinabi sa akin ni Kea ang lahat. Kahit peke lang ang kasal ninyo, pero nagkakagustuhan kayo. Tama siya. Ako ang pinakamatalik niyang kaibigan. Paano ka naging ganito kapalang mukha? Kinuha mo ang asawa niya. Labis akong nalungkot, dahil sa sandali ng pagkalungkot, kaya... Xiaki. Paano naging ganito kalalim ang kanyang pag-isip? Ang pwesto ng aking asawa. Sa simula pa, sa'yo ito. Pinakasalan ko siya para lang ma-please ang lola. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang gusto ko. Pero ang tagal na ninyong magkasama. Ikaw sa kanya. Wala ba talagang kahit kaunting damdamin? Wala, ikaw lang ang magiging asawa ko. Kaya, ikaw lang din ang gusto ko. Sige na. Huwag kang umiyak, humiga muna, okay ba? Narinig ko na na-ospital si Fifi ng gabing iyon. Anong nangyari? Anong pinagpapanggap mo? Paano siya napasok sa ospital, hindi mo alam? Sabi ko na nga sa'yo, ito, huwag mong sabihin sa kanya. Pagkatapos naghasik ka ng away. Kaya siya nagpakamatay. Wala akong ginawa. Ang ating usapan, wala akong sinabi sa kanya. Tatanungin ko siya. Hindi kailangan. Shocker, ano ba ang iniisip mo? Seryoso ka bang akala mo magugustuhan ko ang isang, tulad mo, magulong buhay pribado, babae na may anak pa? Zan Biting. Gusto kita. Pero hindi ko naman inaasahan. Gusto mo rin ako. At hindi ibig sabihin, nahahayaan kitang siraan ako ng ganito. Maniwala ka man o hindi, hindi ko kailanman sinira ang relasyon ninyo ni Shenfei. Dahil ako si Xiaki, hindi ko gagawin iyon. Xiaki. Bait-in. Masama ang pakiramdam ko. Fifi. Nanay, ilang araw nang hindi nakikita ni Baybay ang kanyang tatay. Pwede ba tawagan siya? Hindi pwede, Bibi. Hindi siya ang tunay mong tatay. Huwag mo nang banggitin siya muli. Pero gusto na gusto siya ni Baybay, nanay. Nag-away ba kayo? Papabalikin ni Baybay ang tatay, magsosorry siya sa'yo, okay? Bibi, hindi na kailanman magkakasama ang tatay at ako. Huwag mo na siyang tatawagan mula ngayon. Nanay, sumumpa kayong dalawa ng tatay na hindi kayo maghihiwalay. Sinungaling. Ayaw ni Baybay sa nanay. Bibi, kanina hindi ko nakontrol ang aking emosyon. Pasensya na. Tatay. Bibi, may lagnat ka. Isasama kita ng nanay sa ospital. Nurse, ang anak kong babae ay may mataas pa ring lagnat. Kailan ba darating ang doktor? Kamakailan ay mataas ang kaso ng trangkaso. Maraming bata ang may lagnat. Abala ang mga doktor. Maghintay ka muna. Nanay, sobrang miss ko na ang tatay. Samahan kita ng nanay, okay? Tuyo ba ang lalamunan mo? Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Tatay.
Bait-in. Ngayong gabi, manatili ka na lang para samahan ako. Dahil nga tayo, magkakasal na sa lalong madaling panahon. Fee. Kakakagaling mo lang sa sakit. Sabi ng doktor, matagal na akong gumaling. Papa, nilalagnat ako. Miss na kita, baby. Pwede bang dumalaw ka para makita ako? Bibi, nasaan kang ospital? Pupunta ako kaagad. Bait-in. Hindi naman siya tunay mong anak. Magising ka nga. Fee. Wala si Bibi ng tunay na ama. Hindi ka kayanin nagsiya-care ng mag-isa. Magpahinga ka muna ng maayos. Huwag mo na akong hintayin. Siya, Kea. Bakit ikaw at ang anak mong walang ama? Laging sumisira sa mga plano ko. Matigas pa rin ang mukha mo at sinasabing hindi ka naaakit. Halos umapaw na ang pagmamahal sa mga mata mo. Anong nangyari kay Bibi? Bakit ka nandito? Tumawag na naman ba sa iyo si Bibi? Mag-ayos ka agad ng private room. Ipatawag ang lahat ng pediatric specialist para magkonsulta. At saka, bumili ka pa ng isang pares ng mainit na sapatos. Opo, Presidente Zon. G-Zon. G-Zon. Wala namang malubha sa bata. Nawala na rin ang lagnat. Magpahinga lang ng mabuti. Salamat, doktor. Salamat. Palitan mo muna ang sapatos. Mula sa paa nagsisimula ang lamig. Kung ikaw ang magkasakit, sino ang mag-aalaga kay Bibi? Ano ang nangyari sa peklat mong ito sa paa? 6 na taon na ang nakalipas. Nakapunta ka na ba sa baybayin ng Shan? Bait-in. Noong bata pa kami ni Kea, aksidente kaming nadilig ng kumukulong tubig. Kaya, peklat ang naiwan sa binti naming dalawa. Tingnan mo, ang peklat ko at ni Kea. Magkamukha ba? Kea. Nang marinig ni Bait-in na may sakit si Bebe, iniwan niya ako at umalis. Medyo naiinggit talaga ako. Akala ko pa, anak niya talaga si Bebe. Kung hindi, bakit siya ganon kabahala? Fifi. Wala talagang anuman sa amin ni Izhan. Izhan, sinisiguro ko, hindi natatawag si Bibi sa iyo. Paumanhin, pasok na muna ako. Bait-in. Ihatid mo na ako sa bahay. Bibi, lalabas na tayo ngayon sa ospital. Masaya ka ba? Hindi ako masaya. Lalabas na ako ng ospital. Hindi pa nga dumating si Papa para sunduin ako. Anong gusto ninyong gawin? Magandang araw po, Ginang. Magandang araw, Binibini. Lola Zan, namiss mo ba kami? Tumawag ka na lang sa amin. Lola Jan, Oh, ang bait-bait ng apo kong si Bebe. Kaya, nanghina ang puso ko nang magkasakit si Bebe. Mas mapanatag ako kung may bodyguard na sasamahan kayo. Halika na. Naghihintay ako sa bahay, ha? sige. Ang galing kumain ni Bebe. Ay, Kaya, lalabas ng ospital si Bebe ngayon. Bakit wala si Baiting sa ospital? Lola Jan. Nag-away sina Papa at Mama.
Ang tagal na nang hindi umuuwi si Papa. Kea, anong ginawa sa'yo ng loko-lokong yun? Sabihin mo sa'kin. Ako ang bahala sa'yo. Lola Zan. Si Zan Biting at ako. Lola Zon. Lola. Zon Baiting. Ano ba talaga ang nangyari? Kung gagawan mo ng masama si Kea ngayon, babaliin ko ang ulo mo. Lola, tumigil ka. Sino ang lola mo? Walang hiya, huwag mong isipin na makikipag-ugnayan sa pamilya Zon ng basta-basta. Lola, peke lang ang kasal namin ni Kier. Nahanap ko na ang babaeng nagligtas sa akin noon. Si Shenfi yon. Si Kier at ako ay maghihiwalay pagkatapos ng isang buwan. At pakakasalan si Shenfi. Gago. Noong ikakasal ka noon, paano ka nangako sa akin? Gusto mo bang mamatay ako sa galit? Lola. Lola Zon. Magkaibigan kami ni Kea. Pinakamalinaw ang alam ko sa mga bagay niya. Magulo ang pribadong buhay ni Kea. Si Beibei ay anak niya, hindi ko alam kung sino ang ama, na galing sa one night stand. Ang ganitong uri ng tao. Paano karapat dapat na mapasok sa pamilya Zon? Lola, noong pumayag akong kumuha ng marriage certificate kasama si Zan Biting, talagang para may rehistro ang household ni Bibi. Pasensya na. Wala itong kinalaman sa iyo. Kasalanan ng lola, napilitin kayo. Zon Baiting, sasabihin ko sa iyo. Pwedeng bigyan ng babaeng ito ng malaking halaga ng pera para bayaran ang pagligtas niya sa buhay mo. Pero hindi ako papayag na pakasalan mo siya. Ang manugang ng pamilya Zon. Si Kea lang ang kinikilala ko. Jan Baiting. Unang pagkikita pa lang namin ni Lola, galit na agad siya sa akin. Baka kasi, may sinabi na si Kea sa kanya ng maaga, masamang bagay. Hindi siya ganoong klaseng tao. Galit lang ngayon si Lola. Kapag humupa na ang galit niya, muling ipakikilala kita sa kanya. Tara na, ihahatid muna kita. Siya Kea. Sa pagiging narito mo, hindi ako makakapasok sa pamilya ng mga Zon, kaya wala akong choice kundi alisin ka. Oy, alam nyo ba, may bagong presidente raw tayo ngayon, parang yung mayamang biyenan ng isang pamilya. Kakabili lang ng kumpanya natin ni President Zon, hindi kaya asawa ni President Zon. Baka si Fifi ang bagong presidente. Ganito kalaking kumpanya, ibinigay lang ng basta, talagang mahal na mahal ni President Zon ang asawa niya. Dumating na si department head, tigilan na natin. President Shen. Ito ang planning department ng kumpanya. Makinig kayong lahat. Simula ngayon, si President Shen, ang bagong head ng kumpanya natin. Ang mga utos ni President Shen, dapat sundin ng lahat. Fifi, ikaw nga talaga. Department head son. Ang mga empleyado sa department nyo. Ganito ba lahat, walang hiya, at nagkakamag-anak ng basta-basta. Ang kapal ng mukha mo. Siya Kea, wala ka bang salamin? Hindi ka ba umiihi? Tingnan mo ang itsura mong kahabag-habag. Nakapalagayang loob ka pa kay Boss Shen. Akala mo kung sino sa pagiging matino niya. Ganon din pala siya kasipsip. HMP, napakawalang hiya talaga. Mga tulad niyang mababang uri ng tao, hindi karapat dapat magkilos ng sapatos ng mayayaman. Nais pa niyang makipagkaibigan. Wala akong ginawa. Fifi, ano nang nangyari? Kea, dito sa kumpanya, trabaho lang. Mula ngayon, tawagin mo akong Boss Shen. Manager Son. Sa tingin ko, ang mga tao sa departamento mo, kailangan pang mas disiplinahin. Siya Kea, pag-uusapan natin ito mamaya. Boss Shen, pakinggan niyo po muna ako. Boss Shen. Kung ayaw niyo po sa kanya, pwedeng-pwede ko siyang tanggalin agad. Pero ayokong isipin ni Baiting na. Nagmamalaki lang ako sa unang araw ko pa lang. Ganito na lang, ikaw na ang bahala sa kanya ng pribado. Kahit anong paraan, gusto kong, kusa siyang aalis. Naiintindihan mo ba? Huwag kayong mag-alala, Boss Shen. Sisiguraduhin kong magre-resign siya ng kusa. Kusa siyang lalayes. Pagkatapos ng trabaho ngayon, mag-enjoy tayong lahat.
Ito'y bagong pasok lang ni General Manager Shen. At binigyan tayo ng benepisyo. Sabi ni General Manager Shen, maging comfortable lang tayo. Ang bill, siya ang magbabayad. Minister, kailangan kong sunduin ang anak ko pagkatapos ng klase mamayang gabi. Pwede bang hindi na ako sumama sa dinner mamaya? Ikaw talaga, ang daming dahilan. Siya, Thea, huwag kang magpakamalamali. Ni hindi mo pa binigyan ng mukha si General Manager Shen. Baka matanggal ka sa trabaho. Totoo nga, bihira lang tayong magkita-kita bilang departamento. Huwag mong sirain ang saya. Gets ko na. Sasama ako. Siya, Thea. Lumabas tayo para mag-enjoy, huwag kang mahiya. Halika, inom tayo. Fruit wine lang ito, okay lang yan. CJ. Ikaw ngayon. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napansin ni General Manager Shen. Ano ba, parusahan mo na lang ako ng isang baso. Pasensya na, Minister. Isa pa. Minister, umalis na ang lahat. Aalis na rin ako. Lasing na lasing ka na. Saan ka pa uuwi? Mas mabuti pa. Samahan mo na lang ako matulog ngayong gabi. Sa susunod, dito na lang tayo mag-usap ng negosyo. Huwag ka nang babalik sa mga ganyang lugar na magulo. Opo, Boss Son. Shaker, Tulungan mo ako. Putang ina, sinipa mo ako? Pumasok ka rito. gusto mo bang mamatay? Hinawakan mo siya. Huwag kang matakot, nandito ako. Ikaw, hinahampas mo ako? Isa akong mataas na opisyal ng Quicken. Dilatan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Si Boss Son ang nasa harap mo. Boss Son. Paumanhin po, lasing lang po ako, kaya ko po kayo nabastos. Patawarin niyo na po ako. Takpan niyo ang bibig niya, ilabas at ayusin niyo. Sa mundong ito, huwag niyo na siyang papakita sa harap ko. Opo, Boss Son. Awa niyo po, Boss Son. Awa niyo po. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat, Boss Zan. Uwi na muna ako. Huwag kang magpakatatag, isasundo kita. Pok, pok. Ano ng kalokohan to? Ang kaibigan ko, at yakap-yakap sa magiging asawa ko. Paano ako hindi magagalit? Bait-ing. Paano mo magagawa to sa akin? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ako at si Kier, wala namang nangyari. At hindi rin magkakaroon sa hinaharap. Fee. Ginoong Shen. Nagkakamali ka. Kanina, si Minister Son ang gustong mang-api sa akin. Si Boss Zan ay dumaan lang. Sakto, tumulong sa akin. Ganun pala. Pasensya na, Kaya. Kanina, medyo mabigat nga ang ginawa ko. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Si Bibi ay naghihintay pa sa bahay. Mauna na ako. Huwag kang magmadali. Papuntahin ko si Assistant Han para ihatid ka. Opo, Boss Son. Bait-ing. Sa harap ng kasalukuyan, nag-aalala sa nakaraan. Boss Son, mag-ingat ka naman. Wag na. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Assistant Han, Miss Sia, sakto, pareho tayo ng daan. Tara, ihahatid kita. Boss Shen. Narinig kong nag-leave ka. Pumunta ako para bisitahin ka. Na-injure ba ang paa mo kagabi? Salamat sa pag-aalala, Boss Shen. Fei-Fei, hindi mo kailangang tawagin ako ng napaka-formal. Magkaibigan tayo. Fei-Fei na lang ang itawag mo sa akin mula ngayon. Shen Fee. Kaibigan mo ba talaga ako? Kung ganito na lang pala, hindi na rin ako magpapanggap. Ito ay 10 milyong piso. Sapat na ito para sa iyo at sa anak mong babae, para mamuhay ng maayos sa inyong probinsya habang buhay. Kung ayaw mong lubusin kung wakasan, kunin mo na lang ang pera at umalis ka. Ang pagkakaibigan pala natin ay napakamarupo. Hindi ako aalis. May pinakamahusay na edukasyon sa Longchuan. Para kay Bibi, kailangan kong manatili dito. Siya Kea,
Ayaw mo ng magandang pakiusap, gusto mo ng masama. Dati, dahil sa relasyon natin, kaya kitang tiniis hanggang ngayon. Pero mula ngayon, hindi na ako magpapakita ng awa. Lahat, tumayo. Ngayon, walang dapat gumalaw. Makipagtulungan sa investigasyon. Ano ang nangyari, Boss Shen? Ano ba to? Ang bigay sa akin ni Boss Zon, ang 300 milyong pisong singsing, ay nawawala. Narito lang sigurado ang magnanakaw. Hanapin. Ano nang ginagawa ninyo? Bakit sa akin lang kayo naghahanap? Syempre dahil, ikaw lang ang nakakita ng singsing ko. Kaya ang pinakamalaking hinala ay sayo. Nahanap na, Boss Shen. Hindi ko akalain, siya kaya. 300 milyon, ninakaw mo pa. Kahit na naiinggit ka kay Boss Shen, hindi mo dapat ninanakaw ang gamit niya. Nakakahiya ka sa buong planning department. Hindi ako. Shenfi. Ikaw mismo ang naglagay sa drawer ko. Tapos pinagbintangan mo ako. Katawa-tawa. Ikaw, isang hamak na empleyado, anong meron ka para pag-interest ng asawa ni Boss Zon? Nahuli ka na ngayon, nagdadahilan ka pa. Hindi lang yan ang nawala sa akin. Sagutin ninyo ng maayos. Ano nang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Kapag pinost ko online ang video ng pagnanakaw mo, ano sa palagay mo, makakapag-aral pa ba ang anak mo? Hindi lang hindi makakapag-aral, baka mabyuli pa siya. Dahil ang nanay niya ay magnanakaw. Burahin mo yan. Siya kaya, pinagbigyan na sana kita, ikaw ang may kasalanan. Dalhin ninyo siya. Bitawan ninyo ako. Anong ginagawa ninyo? Bitawan mo siya. Baiting. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba kaibigan mo si Xiaker? Bakit mo siya ginaganito? Pero ninakaw niya ang singsing na regalo mo sa akin. Hindi ba ako pwedeng mag-higanti? Beating. Hindi ako nagnakaw. Hindi siya ganoong klaseng tao. Sa gitna nito, tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Baiting. Palagi mo na lang siyang pinagtatanggol. Hindi ba, tunay kang ang umiibig sa kanya? Impossible. Sinabi ko na, ikaw ang aking asawa, ang minamahal ko, ikaw lang. Shenfi. Hindi ko ninakaw ang singsing mo. Ang ginagawa mo ngayon, hindi ba't para lang mapalayas ako? CJ, aalis na ako. Bakit mayroon ka rin ng jade pendant na ito? Ito ay, Ito ang ibinigay ko sa kanya. Tumahimik ka. Siya ang gusto kong pakinggan. Pareho ang peklat nila sa binti, at pareho rin ang jade pendant. Ano ba talaga ang nangyayari? totoo, si Shenfei ang nagbigay sa akin ito. Siya kaya. Nawala na ba ang konsensya mo? Mabuti ako sa'yo. Binigyan pa kita ng mamahaling jade pendant, hindi ka pa rin kontento. Araw-araw, iniisip mo lang kung paano akitin si Bait-in. Napakababa mo. Akala ko ba? Magkaibigan pala talaga si Sia Kea at si Boss Shen. Para lang kay Boss Zon nag-away ang magkaibigan. Walang hiya talaga si Sia Kea. Inagaw pa ang asawa ng kaibigan. Napakababa talaga. Tumigil kayo. Lumabas kayong lahat. Narinig nyo ba, Sia Kea? Nakakasuka sa lahat ang ginagawa mong kabit. Sa hinaharap, hindi na makakaharap ng tao ang anak mo. Anak siya ng isang kabit. Shenfi, huwag kang puro kabit ang sinasabi. Huwag mong kalimutan, hindi pa kami diborsyado ni Zan Beating. Ako pa rin ang asawa niya sa marriage certificate. Kung tutuusin, ikaw ang... Tama na. Bait-in. Narinig mo ang sinabi niya. Pinagtatanggol mo pa siya. Shenfi, ikaw mismo, hindi mo mahawakan ang puso ng lalaki. Huwag mong isisi sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad mo. Gagamit ng mga mabababang paraan para agawin ka. Ang trabahong ito, hindi ko na ito trabaho. Siakier. Siakier. Boss Zan, kung talagang imposible sa atin ang maging kami, huwag mo na sanang ulitin ang mga bagay na nagdudulot ng maling akala. Mommy, kahit na nawalan ka na ng trabaho, huwag kang matakot.
Ako na ang bahala sa'yo paglaki ko. CJ, anak ko, hintayin mong lumaki ka. Tara na, uwi na tayo. Sino ang makakalutas ng aking chess puzzle? 100,000 pesos ang mapapanalunan. Mami, may perang premyo dito sa paglalaro ng chess. Subukan natin, para hindi na mahirapan ang mag-isa mong pagpapalaki sa akin. Bata, maraming matatandang eksperto ang hindi nakalutas. Ikaw at ang nanay mo, huwag na kayong umasa. Paano mo malalaman kung hindi susubukan? Nalutas mo nga talaga. Ang galing-galing ng mami ko. Tito, huwag kang magbibiro ha. Nanalo ang mami ko. Ibigay mo na ang pera. Bibi, nagbibiro lang ang tito. Uwi na tayo. Tara. Hindi ako nagbibiro, ako si Gu Shifeng. Nalutas mo ang aking chess puzzle. Ang 100,000 pesos na ito ay sayo. Hindi na kailangan. Sinubukan ko lang naman. I-donate mo na lang ang perang ito sa mga nangangailangan. Tara. Sandali. Pwede ba kitang makuha ang contact details? Wow, Tito Gu, gusto mo bang ligawan ng nanay ko? May anak na ako. Hindi ako nababahala dyan. Kanina, narinig ko sa anak mong babae. Ikaw lang ang nagpalaki sa kanya. Kaya single ka pa rin ngayon, di ba? Hindi tayo bagay. At saka, wala akong balak tungkol dyan. Anong tinitingnan mo? Sakay na. Kuya. Nakilala ko na ang taong gusto ko. Pero, isa siyang single mom. Ano naman kung single mom? Magiliw at mapag-alaga pa rin. Masigasig at matatag. Mas marunong pang mag-alaga. Kuya, paano mo nalaman yan tungkol sa mga single mom? Nakipag-date ka na ba sa isa? Sa madaling salita, kung gusto mo, harapin mo. Huwag mong pansinin ang sasabihin ng iba. Tama ka. Kuya, babantayan ko na siya bukas. Sakay na. Hoy, naalala mo pa ba ako? Gu Shifeng. Kahapon, nagkita tayo sa tabing daan na may chess. Talagang hindi ako nababahala na may anak ka. Pwede ba tayong magsimula bilang magkaibigan? Ginoong Gyu, malinaw na tumanggi na ako kahapon. Siya hindi ka pa umaalis sa Longchuan. Ang bilis mo, may bago ka na namang nilalandi, isang lalaking mag-aalaga sa anak mong babae. Mukhang magaling ka sa kama. Siya sinampal mo ako. Ang bilis mo, nakakilala ka na naman ng bago, yung mag-aalaga sa anak mong babae, yung susunod na tatanggap sa'yo. Mukhang magaling ka sa kama, ha? Siya hinampas mo ako. Di ka nag-toothbrush kaninang umaga? Ang baho ng bibig mo. Putang ina mo. Anong ginagawa ninyo? Gusto niyong manapak sa kalagitnaan ng araw? Sa itsura ng suot mo, hindi ka naman ordinaryong tao. Ingat, baka i-record ko to at i-post online, para mapahiya ka sa buong mundo. Siya hintayin mo ako. Kung hindi ka pa aalis sa Longchuan, papatayin kita balang araw. Kanina, salamat sa pagtulong mo sa akin. Eh di ba, pwede na tayong maging magkaibigan? Hindi pwede. Ginoong Gyu, hindi talaga tayo bagay. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Hindi pwede. Ginoong Gyu, hindi talaga tayo bagay. Hi! Ikaw na naman. Araw-araw ka bang nandito para bantayan ako? Paano naging pagbabantay yun? Malinaw na nagkataon lang tayo. Ginoong Gyu, nagpapasalamat ako sa tulong mo kahapon. Pero wala talagang pag-asa sa atin. Ganito na lang. Sinabi mo rin na tinulungan kita kahapon.
Kaya ganito, tulungan mo rin ako. Tapos hindi na kita kukulitin. Anong tulong? Magpanggap kang girlfriend ko. Samahan mo ako sa family gathering. CJ. Lola, ito ang inihanda naming ni Bait-ing, na jade pendant para sa inyo. Nais naming batiin kayo. Gago ka. Pagsasama-sama ng pamilya. Hindi mo isinama ang tunay mong asawa. Ang kabit ang dala mo. Talaga bang gusto mo akong patayin sa galit? Hala, bakit galit na galit ang lola? Huwag na kayong magalit, lola. Ngayon, dinala ko na ang girlfriend ko. Para masaya rin kayo. Pasok ka na, Kea. Lola, ito ang girlfriend ko, si Sia Kea. Ang girlfriend mo. Asawa ng pinsan mo ito. Kayong dalawang magkapatid. Talaga bang gusto niyo akong patayin sa galit? Paano naman nangyari yon? Ang pinsan ko at si Kea. Bait-ing, sinabi ko na sa'yo noon pa. Malaswa ang buhay ni Kea. Ilang araw lang ang nakalipas. Nakipagrelasyon na sa pinsan mo. Tumahimik ka. Kayong dalawa. Hindi ako sang-ayon. At kayong dalawa rin. Hindi rin ako sang-ayon. Maghiwalay kayong lahat. Ngayon, tama na. Ha ha ha. Lola, hindi na pwedeng magpatuloy ang relasyon namin ni Zan Biting. Hindi na pwedeng magpatuloy. Pasensya na, Shifeng. Hindi ko alam na pinsan mo pala si Zan Biting. Nasira ko ang plano mo. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Kier. Bakit kasama mo si Shifeng? Anong pakialam mo? Galing sa kanya ang halik sa leg mo. Nakipagtalik ka na sa kanya. Sia Kier. Ganito ka ba kababaw? Wala ka bang hiya? Zan Biting. Kahit nakipagtalik ako sa kanya, ano naman? Anong karapatan mong magalit? Anong karapatan mong magtanong sa akin? Dahil mahal kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula na mahulog sa'yo na hindi na kita kayang bitawan. Sia Kier. Mahal kita. Bait-ing. Nanay, ikaw at si tatay, hindi ba talaga kayo pwedeng magkasama? Bibi. Nanay. Ayos lang, nanay. Kung hindi ka na masaya dahil kay tatay, ayaw ko na rin sa kanya. Tara na. Sia Kea. Habang buhay ka, hindi ako pakakasalan ni Zan Bait-ing. Mamatay ka na kasama ng anak mo. Bibi. Patuloy ang pagdurugo ng pasyente. Ihanda ang resuscitation. Bibi. 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 Hindi pwedeng pumasok ang pamilya. Bibi, huwag kang magkaroon ng anuman. Narinig kong may nangyari sa inyo ni Bibi. Ano ang nangyari? May gustong pumatay sa amin. Pagkatapos kaming mabangga ng kotse niya. Mabilis siyang tumakas. Hindi ko siya nakilala. Imbestigahan mo. Hanapin mo siya kahit ano pa ang mangyari. Papagbayarin ko siya. Opo. Yung walang kwentang yun, hindi pa napatay ang putang inang yun. Kailangan ng bata ng agarang blood transfusion. Pero RH negative ang blood type niya. May kakilala ba kayong RH negative din? Ako.
Sa pangkalahatan, ang mga batang Blue negative. Malaki ang posibilidad na Re-negative din ang mga magulang. Pareho pala kami ng blood type ni Bibi. MS, Shen. Ito na ang kwarto 31 na hinihiling mo, ang buhok ng bata. May 400,000 pesos sa card na ito. Ang batang ito na anak sa labas, hindi lang kamukha ni Zon Baiting. Pareho pa ng blood type. Paano nangyaring ganito ang pagkakataon? Lumabas na ang resulta. MS, Shen. Ang may-ari ng 2 hibla ng buhok na ibinigay mo. Talagang mag-ama sila. Huwag dapat malaman ito ni Zon Baiting. Pero hindi nila alam na anak nila ang bata. Paano siya nagbuntis noon? Hanapin mo para sa akin, ang ex-boyfriend ni Sia Kea. Ginawa ko na ang sinabi ni Boss Zon. Umalis na ako sa Bishwan. Hindi na rin ako nagkita kay Sia Kea. Pakiusap, huwag niyo na akong guluhin. May iba akong itatanong sa'yo. Kung masisiyahan ako sa sagot mo. Iyan ang pera mo. Sige, pwede. Yung gabing nabuntis si Sia Kea sa anak niyang babae, ano talaga ang nangyari? Noon, hinahanap ko talaga siya para ibenta sa isang boss. Pero nang pumasok ako sa kwarto noon, may nakita akong lasing na taong napasok sa maling kwarto. Nakipagtalik na siya sa kanya. Tapos, dinala ko yung lasing na yun, pabalik sa sarili niyang kwarto. Nang magising si Shakir, sinabi ko sa kanya na ako ang nakipagtalik sa kanya. Parang si Jizon yung tao na yun. Mula noon, pamilyar na pamilyar siya sa paningin ko. Baka si Bebe ang anak ni Jizon. Tumahimik ka. Ingatan mo ang salita mo. Kung hindi, papatayin kita. Paano nangyari yon? Hindi lang kamukha ko si Bibi. Pareho pa kami ng blood type. Pero noong 6 na taon na ang nakalipas, wala akong naaalala na nakita ko si Xiakir. Jizon. 6 na taon na ang nakalipas, kayong dalawa ni binatang pinsan, ay umiinom sa Crown Hotel. Balak ko sanang ihatid ka pabalik sa kwarto mo, pero ayaw mong sumama. Nag-alala ako kaya sumunod ako sa'yo. Nakita kong wala ka sa kwarto mo. Pero, noong umaga, hindi ko alam kung sino ang naghatid sa'yo pabalik sa kwarto mo. At saka, gulo-gulo pa ang suot mo. Ibig mong sabihin, posibleng anak ko si Bibi. Anim na taon na ang nakalipas. Nasa Crown Hotel ka rin ba? Si Bibi ba talaga ang anak ko? Kuya, si Bebe ang anak ko. Ito ang DNA test naming mag-ama ni Bebe. 6 na taon na ang nakalipas noong gabing iyon, pagkatapos naming maglasing. Nagkamali ako at pumasok sa kwarto ni Kea. Ang anak na babae ni Sia Kea ay anak ng kuya mo. Si Ke Bait-in ay hindi siya mahal. Kahit para sa anak, pinilit siyang pakasalan. Hindi rin siya masaya. Alam kong gusto mo si Sia Kea. Bakit hindi tayo magtulungan? Kumuha tayo ng kailangan natin. Sige, Ikaw talaga noong gabing iyon. pasensya na, Kea. Akala ko pa naginip lang noong gabing iyon. Pero nang makita kita, palagi akong nakakaramdam ng pamilyar. Kaya't lihim akong nagpadane test. Hindi ko inaasahan, si Bebe talaga ang anak kong babae. Kaya, mula ngayon, kaming 3 bilang pamilya, hindi na maghihiwalay, okay ba? Ano? Si Bebe ang anak ni Shifeng. Lola, Huwag mo akong tulungan. Kasalanan talaga ito. Dahil si Bebe ang anak ni Shifeng.
Ikaw, masamang tao, hindi mo pinapahalagahan si Kea, kaya maghiwalay na kayo agad. Para magkasama-sama ang pamilya ni Shifeng. Ikaw ba talaga ang tunay kong ama? Pero bakit wala tayong kahit anong pagkakatulad? Sino ang nagsabing hindi tayo magkamukha? Ang ilong mo, halos kapareho ng sama. Totoo ba, nanay? Bibi, ang illicit test ay nagpapakita. Siya nga ang iyong ama. Kahit hindi ka kagwapuhan ni Beiting na ama. Pero dahil ako ang iyong tunay na anak, tanggapin na kita. Ngayon, asawa at anak ay sa iba na. Masakit, di ba? Tatay Beiting. Kuya, bakit ka nandito? Bukas, pumunta tayo sa registration office. Hiwalayan na natin ang kasal. CJ. Tapos na ang proseso ng diborsyo. Ako at si Beb ay aalis na sa bahay mo sa lalong madaling panahon. Kailan mo balak pakasalan si Gu Shaifeng? Wala kaming balak. Beiting. Mauna na ako. Beiting. Pwede na ba akong pakasalan ngayon? Hindi pa pumapayag si Lola. Zon Beiting. Iniisip mo pa rin ba si Sia Kea? Babae na siya ng pinsan mo. Beiting. Pinakamalaking pangarap ko ay mapang-asawa ka. Kahit hindi mo ako mahal. Dahil iniligtas kita. Pakasalan mo na ako, okay? CJ. Binabati kita sa iyong engagement, Ginoong Zon at Binibining Shen. Magandang pares. Sobrang bagay talaga. Congratulations. Salamat. Congratulations ah. Ay. Bakit hindi makita si matandang Ginang Zon? Balita ko. Hindi masyadong gusto ni matandang Ginang Zon, ang apo na babae, kaya hindi siya dumalo sa kasalan. Hoy. Hindi dumating ang matandang ginang. Ang engagement na ito ay pakitang tao lang. Hindi mabibilang yan. Putang inang matandang yan, papatayin kita sa lalong madaling panahon. Maligayang pagpapakasal sa inyo, kuya at ate. Kuya, anong kumpanya ang nagplano ng engagement party mo? Anong kumpanya ang nagplano nito? I recommend mo rin sa akin. Kapag ikakasal na rin kami ni Kea, pipiliin din namin tong kumpanyang to. Hindi ko alam. Shaifeng. Pasensya na. Pupunta muna ako sa CV. Sia Kea. Ang engagement party na ito, 100,000,000 ang ginastos ni Beiting. Para lang ipaalam sa lahat kung gaano niya ako kamahal. Sia Kea, ano ba ang pinagpapanggap mo? Sa huli, akin pa rin si Zon Beiting. Malapit na akong magpakasal sa pamilya Zon. Kung ano ang kulang sa isang tao, yun din ang ipinagmamalaki niya. Hanggat hindi ka kinikilala ni Lola Zhan, hindi ka makakapasok sa pamilya Zhan. Ang kapal talaga ng mukha mo. Nahanap na nga ang ama ng anak mong yan. Gusto mo pang mangakit kay Beiting. Shenfi, sasabihin ko sa'yo, hindi mo mahahawak ang puso ni Zhan Beiting. Wala kang kakayahan. Huwag mo akong sisihin. At saka, hindi ako kasing sakim at tuso mo. Wala akong interes sa asawa ng iba. Anong nangyari? Nag-away na. Tulong. Siya mismo ang nahulog. Wala akong kinalaman dyan. Tulong. Tulong. Noong una, iniligtas ako ni Shenfei mula sa dagat. Paano siya hindi marunong lumangoy? Hindi siya ang nagligtas sa akin. Presidente Zon. Sagipin niyo na ang aming Fei-Fei. Sagipin siya. Opo. Beiting.
Si Sia Kea ang nagtulak sa akin. Gusto niya akong malunod. Presidente Zon. Magiging asawa mo si Feifei. Kailangan mong ipagtanggol siya. Paalisin na yang babaeng yan sa Longchuan. Kuya, hindi sinasadya yan ni Kea. Shenfi, ikaw ang gustong magtulak sa akin. Kaya ikaw ang nahulog. Hindi ba't sinabi mong marunong kang lumangoy? Baiting. Naipit ang pa ako bigla. Hindi naman ako tanga. Puro kasinungalingan. Sabihin mo, saan mo ba nakuha ang jade pendant na ito? Jade pendant ko, paano napunta sa'yo? Shenfi, hindi mo ba sinabi sa akin na nawala? 6 na taon na ang nakalipas sa baybay ng Xian. Ang babaeng nagligtas sa akin, ikaw pala. Noon, ako ang nagligtas sa'yo. Baiting. Huwag kang magpaloko sa kanya. Hindi siya, ako ang nagligtas sa'yo. Tumahimik ka. Ilabas siya. Ayaw ko nang makita siya. At, anumang balita tungkol sa Shen family, ayaw kong marinig. Opo. Parang global na pagbabawal sa Shen family ito. Jizon, ang babaeng ito ang may kasalanan. Siya ang nagdesisyon na lokohin ka. Wala akong kaalam-alam sa nangyaring ito. Ikaw ang sanhi ng malas. Mapaminsala. Sasampalin kita. Matanda ka na't lahat. Araw-araw mo akong sinasaktan. Hindi pa ba sapat yon? Papatayin kita. Ilabas. Tara na. Ay. Yun pala. Palagi ka palang nasa tabi ko. Kier. Ang tagal nating naghintay. Ayaw kong mawala ka muli. Pwede bang pakasalan mo ako? Kasintahan ko na siya. Si Baby ay anak ko rin. Guguluhin mo pa ba ako? Hello, nanay ni Bebe. May nangyari kay Bebe. Doktor, kumusta na si Bibi? Paano kayo naging magulang? Binigyan niyo ang bata ng dugo ng direktang kamag-anak. Nagdulot ng malubhang pagtutol ng katawan. Pero, buti na lang. Naaga pa ng pagdala rito. Malaki ang nangyari kung hindi. Dugo ng direktang kamag-anak. Kailangan ng bata ng emergency blood transfusion. Bihira ang RH negative blood type niya. May kilala ba kayong kaibigan? Sino ang may RH negative blood type? Ako. Anak ko kaya si Bibi. Hindi ko rin alam ang nangyari. Pasensya na, kuya. Anak mo talaga si Bebe. Hindi ko inakalang ganito kalaki ang pagtutol. Pasensya na. Dahil sa pagiging makasarili ko. Muntik nang magkaroon ng masamang pangyayari si Bebe. Kier. Anak ko si Bibi. Pakasalan mo ako, mula ngayon, tayo at ang ating anak. Huwag na tayong maghiwalay, okay? Esan, CJ,